yung balat ko. Kulot pa yung buhok ko. Yung pagtitingnan nila, tapos bigla silang magtatawanan. Kasi iba daw yung itsura ko sa kanila. Parang marumi. Basta iba po yung ano nila, pag sinabing katubo ka, taga-bundok, ganun. Minsan po, ang daming tumitigil na pag-aaral. Sabi ko, pag ako nakatapos, siguro pwede ako maging role model sa kanila na kung kaya ng iba, kaya rin namin makatapos, iangat yung aming sarili. Kahit ako ay ganito, galing bundok, kaya ko makipagsabayan sa inyo. Bilang katutubong dumagat, alam ni Teacher Lilia ang hirap ng buhay sa bundok. Alam din niya ang pangarap na edukasyon ng mga batang katutubo. Pero nang dumating ang pandemya, nadagdagan pa ang pasan nilang problema. Pinakamahirap po yung hindi namin mapuntahan lahat ng estudyante namin para maturuan. Kasi alam namin na sa panahon ngayon, mas kailangan nila yung attention namin, yung tulong namin, yung guidance namin pagdating sa module. Ano po itong dala ninyo? Whiteboard po. Oh, Para tapos po sa mga bata, pag nagpapaliwanag ako, may dala na rin po ako. may eraser na rin, tsaka ano. So Saka parang marker po. Parang dinala ninyo yung classroom doon sa mga bahay-bahay. Opo, para po maranasan pa rin ng mga bata na ma-feel nila na nasa classroom pa rin sila. May teacher na nagtuturo, nakikinanla ko ano yung tinuturo. Ibig sabihin, bibisitahin nyo isa-isa yung mga estudyante nyo? Opo, kailangan pong isa-isahin namin kasi iba po malayo-layo yung bahay. So, pag may malalapit pong bahay, nagsasama-sama na namin. Isa sa pinaka-naapektuhan ng pandemya ang sektor ng edukasyon. May mga eskwelahan na nag-online classes pero mas marami ang nag-aaral sa pamamagitan ng module. Sa mga lugar na walang internet, kailangang magbahay-bahay ng mga guro para lang makapagturo. Hindi pwedeng ibigay na lang yung module? Ay, hindi po. Kapag meron pong hindi nakakuha ng module sa school, hinahatid po talaga namin. Tapos, pagkahatid ninyo, tuturuan nyo pa? Opo. Eh di sana papaliwanag namin kung ano yung lesson na hindi nila naintindihan. Eh di sana nag-face-to-face na lang. Kada linggo, binibigyan ng mga estudyante ng module na naglalaman ng mga leksyon. Dahil bawal pa ang face-to-face classes, obligado ang mga magulang na sila ang magturo sa kanilang mga anak. Ang problema, number one difficulties namin, yung mga parents, mga talaga no read, no write. Yung iba naman, nakatungtong, elementary level lang. So kagaya namin sa high school, paano nila tutulungan elementary level pa lang sila. Yun yung nagiging problema na. Katunayan, kapag ipinasa na sa mga guro ang mga module, karamihan daw dito walang sagot. Kaya naisip nila, umakyat sa bundok para isa-isang i-tutor ang mga bata. Good morning po. So sabi ko na, di ba, ang mga katutubo hindi pa uhuli pagdating sa pagbasa. So dahil tayo, marunong tayo magbasa, tayo yung tutulong sa ating mga nakababatang kapatid at sa iba pang IPs para matulungan natin ang hindi tayo mapag-iwan. No? Tutulungan natin yung mga nakababata nating kapatid para magbasa. Sobrang nakakaawa po yung mga bata. Naawa po kami talaga sa kanila, lalo na po dun sa mga magulang na no read, no write. Kasi alam namin walang tutulong sa kanila. Kaya kahit anong hirap, tinatyaga namin silang mapuntahan para lang maturuan. Makalipas ang isang oras, larga na ulit sina Teacher Lilia.
daan ka na, Daryl, pababa. Marami pang bata ang naghihintay sa kanila. Sinong bata bang yan mo? Meron kang estudyante. Itong pupuntahan namin ngayon, ang tawag dito ay Sitio Nayon. Isa ito sa mga pinakamalalayo at liblib na sitio sa buong Tanay. Puro mga katutubo yung nakatira doon. Ilan pa pong tatawirin natin na ilog? Mga 3 pa po iyan. 3 pa? Opo. Sige po, tara po. Apat na taon ng public school teacher si Teacher Lilia. Isa siya sa iilang katutubong dumagat sa Tanay Rizal na nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya alam niyang hindi kakayanin ng mga katutubo ang modular learning kung walang tutulong sa kanila. So ito pong nilalakad ng mga estudyante nyo noon. Opo, ito po yun. Araw-araw po, umaga at hapon. Ngayon, nagkabaliktad na. Ang teacher na ngayon ang lumalapit sa Oo nga estudyante. po. Kaya ngayon naranasan namin, ay ganito pala ang nilalakad ng mga bata namin araw-araw. Oo. Eh kami, hindi araw-araw naglalakad, pero yung hirap ramdam namin. Oo. Eh what more pa yung mga bata. Makalipas ang 1 oras, narating namin ang tuktok ng bundok. Ang mas mabigat na problema, hiwa-hiwalay ang mga bahay rito. Doble yung hirap ngayon ng mga teacher ngayong may pandemic kasi kailangan nilang ilapit yung eskwelahan dun sa bawat isang estudyante nila. At problema, ganito yung dinadaanan para lang marating yung 1, 2 o 5 estudyante. Ay, Diyos ko Lord, ang puti. Sa dulo ng bangin, natagpuan namin ang bahay ni Kimberly. Nang tingnan ni Teacher Lilia ang kanyang module sa math, blanco ang sagot sa quadratic formula. Okay, so dito bunso, quadratic formula. So tuturuan kita kung paano mag-substitute. Lagi mo una is expert. Matyagang tinuruan ni Teacher Lilia ang bata. Hindi niya ito iniwan hanggang sa makuha ni Kimberly ang tamang sagot. O, anong sagot? O, tingnan mo. Negative 6 plus 1. Negative 5. Very Yun! good. Negative 5. Bye-bye! Okay. Ma'am, napansin ko, ang tinuro nyo doon, ma. Opo. Eh, pero di ba, Pilipino po yung tinuro nyo kanina kay Daisy? May subject din po akong Pilipino. So, nagtuturo ka ng Filipino and math at the same Opo. time? Sa mga lugar kung saan kulang ang guro, kailangan handa kang magturo ng iba't ibang subject. Tanghali na nang marating namin ang Sitio Nayon. Naabutan ko sa isang tindahan ang 2 batang ito na matyagang nag-aabang sa pagdating ni na Teacher Lilia. X squared plus Square root at exponential function ang module na pilit na iniintindi ng 2 bata. Pag kunyari, nakakita ka, halimbawa, 6 square. Anong ibig sabihin ng 6 square? Parang uulitin, ita-times mo siya sa sarili niya. So, halimbawa, 5 square. Anong ibig sabihin niya? 5 times 5. 5 times 5. O, ano 5 times 5? 5 times 5? 25. Very good. Aminado akong nahirapan din ako sa module na ito. Inisip ko, paano pa kaya ang kanilang mga magulang? Ba't kayo nahirapan sa pag-module? Kasi yung iba po hindi namin naiintindihan po. Hindi nyo naintindihan kahit na nakasulat sa module? Opo. Bakit? Hindi po kami marunong Ma, yung magbasa, hindi pa po kami marunong magbasa ng mga English. paano nyo sinasagutan yung mga module? Hindi na po namin sinasagutan yung iba. Hindi nyo na lang sinasagutan? Oo. Anong ginagawa ninyo? Naipapasa po namin wala sagot.
Si Wenilyn ang isa sa pinakamasipag sa kanilang sityo. Isang oras na lakad ang layo ng eskwelahan sa kanilang bundok, pero araw-araw niya itong tsinatsaga noon para lang matuto. So, anong mas gusto mo? Yung lumalakad ka ng malayo papunta sa eskwelahan o yung nag-aaral ka lang sa loob ng bahay? Ay, gusto ko po yung nag-aaral ko po doon, lumalakad. Mas gusto mo yung lumalakad kahit nakakapagod? Eh, bakit? Ay, may natutunan po ako eh. Bakit ngayon? Ay, ngayon po hindi ko na po masyadong natututo. Bakit? Wala na pong nagtuturo sa akin yung mga, wala pong nag-explain. Ayon kay Wenilyn, bago magpandemya, matataas raw ang kanyang mga grado. Pero nang mag-shift sa modular learning ang kanilang eskwelahan, bumaba ang kanyang mga marka. Magsasaka ng luya ang pamilya ni Wenilyn. Kumikita sila ng 1,000 piso kada linggo kapag maganda ang ani. Hindi naman mahirap magtanim ng luya. Ang problema lang, kailangan mo maghintay ng 1 taon bago ka makakuha talaga ng malaki-laking luya na para mas mataas yung presyo. Kasi kapag maliit lang yung luya at mura pa siya, nabibenta lang ng mga 15 pesos per kilo, ang dami mong kailangang i-harvest just to get 15 pesos. Bukod po sa luya, ano pa po tinatanim nyo? Tulad nga po nitong kamuting kahoy. Grade 2 lang ang tinapos ni Nanay Maylin. Pangarap niyang maipagtapos ng pag-aaral ang kanyang anak na si Wenilyn para daw hindi matulad sa kanilang buhay na isang kahig, isang tuka. Pero nang mangyari ang pandemya, labis na naapektuhan ang pag-aaral ng bata. Ay wala po kami sapat na kakayahang maituro sa aming mga anak ng mga pinag-aaralan nila. Katulad nga po nito, high school na. Ay hindi ko po alam yung mga sa module nila. Ano pong ginagawa po ninyo nung pag hindi po masagutan? Ay, yan nga po ang hirap, ma'am. Ito pong gaya nga po namin. Sabihin po sa amin ng aming mga anak, Nanay, turuan mo ako dito sa aking module. Sabihin ko po, anak, pasensya ka na talaga at ako ay gusto ko man kayo ay maturuan. Ay walawang kaalaman diyan sa inyong pinag-aaralan. Kwento ni Nanay Maylin, noong nakaraang taon, inani nila lahat ng kanilang luya para lang makabili ng cellphone na magagamit sana ni Wenilyn sa pagre-research. Pero halos hindi rin nila nagamit ang cellphone na ito. Pag wala na po sila na signal doon sa wifi, mag-intay muna sila pag nakadeliver ng kalakal, saka po sila magkaka-wifi. Makalipas ang 1 oras, nakapag-ani ng kalahating sako ng luya ang mag-anak. Mula sa bundok, diretso sina Nanay Maylin sa bahay ng negosyanteng bumibili ng kalakal. Ganyan na tinitimbang. Yan po, 5 and 3/4. 5 and 3/4. So magkano po yan? Pero nang oras na ng kwentahan, Yung kalahati sa 15, 7, 85, 83 po. 83. 83 pesos. Ha? 82 po. 82 pesos ang ano niyan. So kapag may bumibili po sa inyo, kayo lang po ang nagkukwenta sa utak ninyo. Opo. Eh paano kayo nakakasiguradong tama? Ay,
Yun nga po, Sige po. hindi po yung konting bagay, yun po naman nagkakaunti na, binibigay na po namin. Karamihan sa mga dumagat sa sityo na yon hindi marunong sumulat, magbasa at magkwenta. Kaya naman madalas silang naluloko sa mga palengke. Hirap po kami at yung po ibigay sa amin, halimbawa po may kalakal kami, yung po ibigay sa amin. Parang maniniwala na lang kayo kung ano sasabihin ng bumibili. Ito yung ating given values of x, negative 5, negative 4, negative 3, negative 2, negative 1. And then, Ito ang dahilan kung bakit handang magsakripisyo si Teacher Lilia para maturuan ng mga batang dumagat. Pag magkaparehas ang sign, positive. Sabi ko at least yung reading, writing, arithmetic, malaman nila para pagdating sa kabayanan, bibili, hindi sila maluloko. Pag meron silang lugar na hanapin, babasahin lang nila. Mababasa nila yung pupuntahan nila. Sa dami ng kanyang mga estudyante, isang beses lang kada linggo nakakapunta sa sityo na yon si Teacher Lilia. Ano kayong sagot dyan? Magkaiba ng sign. Kailangan pa kasing bisitahin ang iba pang mga lugar. Pero sapat na ito para makapaghatid ng ngiti sa mga bata. Nagulat po ako. Nagulat ka nung alin? Nung dumating sila, ma'am. Oo. Akala ko po kukunin na yung module. Oh. Wala pa pong sagot. Natakot ka. Opo. O tapos? Hindi ko na, akala ko pa yun po yung kukunin na po nila. Oo. Yun po pala hindi. Anong sabi nila? Tuturuan daw po kami. We have f of x. At pati nga si Nanay Maylin, nakikisali na rin. Ano na si nanay? Galing 18. Nanay, 3 times 3 po. Ay, ang galing talaga ni nanay, oh. Ay yung pong mga math na iintindihan ko po, ay doon po sa mga pagpa-plus. Ay yung pong pagtatimes, ay medyo po na iintindihan ko na rin po. Hanggang saan po yung kaya nyo i-times na? Ay hanggang 6 po, hanggang 6 times 6 po Oh, lamang. 6 times 6. Ano po yung 6 times 6? Ay yun po 36. Oh, ang galing ano? Bago ka mag-minus, oh. Sa loob ng ilang oras sa harap ng kanyang guro, nanumbalik ang pag-asa sa batang si Wenilyn. Sabi daw po nila, sila daw po ang pangalawang magulang. Kaya mahal ko sila. Anong pangarap mo sa buhay? Maging teacher din po. Bakit gusto mo maging teacher? Para maturuan ko yung mga kapatid kong hindi marunong magbasa. Tapos yung mga magulang ko, yung ibang bata po, gusto ko po silang maturuan. Maganda ang layunin ni na Teacher Lilia na magbahay-bahay para makapagturo. 5 plus negative 30. Pero paano na lang ang mga bata sa mga araw na hindi makakaakyat ng bundok ang mga guro? Nang mangyari ang pandemya, naglaan ng malaking budget ang Department of Education para sa online learning. Good morning, class! Isinulong nila ang paggamit ng internet All over! para sa pag-aaral. Naglunsad din sila ng TV channel kung saan may mga leksyon na mapapanood ang mga bata. Gandang wika at maalab na panitikan sa ating lahat. Pero paano sa mga lugar na hindi naaabot ng internet o ng kuryente man lang? Hindi po. Kasi hindi naman po lahat ng bata afford na bumili ng cellphone. May cellphone man po, hindi rin naman nila basta-basta magagamit. Bibili pa sila ng voucher, load, para makapag-online. Walang cellphone signal sa buong sityo na yon, pero may ilang mga bahay dito na merong nakabili ng router, ganyan. So, nakakapag-Wi-Fi ka. Pero sabi nila, ito, tingnan mo, Wi-Fi hotspot, unlimited internet. Yun nga lang, kailangan bumili ng voucher. 12 pesos kada isang oras ang bayad sa internet dito. Pwede mag-Facebook dito? Ah, talaga. Maliit na halaga para sa iba, pero kung kumikita ka ng 15 pesos kada kilo ng inaaning luya, hindi biro ang halagang ito. Tingnan natin kung pwede ba siyang mag-play ng videos, kung ganun siya kalakas. Hi, mahal! Hello, love. So, itong Wi-Fi signal dito, at least
sa base experience ko using my phone, kaya niyang mag-video call, kaya niyang, ito nakakapag-video call ako ngayon, kaya niyang mag-YouTube, kaya niyang mag-search sa Google. So mukhang okay naman siya for online class. Yun nga lang, may bayad talaga. So 12 pesos per hour, tapos if I'm not mistaken, 53 pesos kung isang buong araw mong gagamitin yung Wi-Fi signal. Maliit na halaga sa tingin ng iba, pero para sa mga pamilyang isang kahig, isang tuka, malaking halaga na ang 12 o 50 pesos na bayad sa Wi-Fi. Although meron ditong nakita nyo, may internet, pero mahal masyado yung load niya. Saka parang kawawa naman yung mga walang gadget. Ma-degrade naman sila. So hindi talaga siya possible yung online sa amin dito. Kumpara sa ibang batang dumagat, maswerte ang binatilyong si Migueling dahil may kakayahan ang kanyang magulang na bilhan siya ng cellphone at voucher para sa Wi-Fi. Ang mga magulang ay nauobligang magtanim ng mga produkto para may panggastos doon sa mga bata. Magkano budget niyo po sa kanya para sa Wi-Fi? Kadalasan po ay pag pinababa namin sila sa isang linggo ay 200 bawat isa. Araw-araw nakakapag-Wi-Fi ang anak ni Mang Migueling. Yun nga lang, imbis na gamitin ito para manood ng online lessons ng DepEd, ginagamit nila ang internet para makapasok sa isang app kung saan i-chat na lang sa iyo ang sagot sa module. Paano nyo sinasagutan dun sa may online? Yung pipicturean po lang nyo, ilalabas po yung sagot. Ganun po. Hindi nyo rin naintindihan. Hindi rin po po. Yung hindi po lang po namin naiintindihan, ginaganon po namin. Pag naiintindihan po namin, hindi po namin ginaganon. Hindi ko naririnig ang boses ni Migueling. Halimbawa, nalulungkot nga po kami doon sa senaryo na yun. Sabi ko nga po, sino niloloko nyo kundi sarili nyo? Hindi kayo matututo niyan. Hindi po namin ini-encourage sa mga bata namin sa ganun. Kung tatanungin ng mga guro, mas mainam pa rin ang face-to-face classes kumpara sa online learning. Sa internet kasi, hindi mo mababantayan at magagabayan ng lubusan ang mga estudyante. so napapakinggan lang natin muna. Then pag sunod kong play, pwede na nating sabayan. Bluetooth mode. Kaya para mailapit sa mga bata ang mga leksyon na makikita sa internet, dina-download na lang ito ng mga guro at ipinapapanood sa mga bata tuwing bibisita sila sa bundok. Kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang sakripisyo. Lahat gagawin para sila'y maturuan, para walang batang maiiwan. Sa totoo lang, hindi kasama sa trabaho ng mga guro ang magbahay-bahay para magturo. Katunayan, wala silang nakukuhang dagdag na sweldo para dito. Pero handa silang magtiis para sa mga bata. Wala po kami natatanggap na extra pay kasi po sa totoo lang po naawa kami sa mga bata kung sakaling papasa sila na walang alam. At the same time, kulang yung kanilang nalalaman. Kaya po ginagawa namin to. Siguro nandun na rin yung puso para sa pagtuturo. Lalo-lalo na mga kasamahan kong guro. Mahigit 1 taon nang ipinatutupad ang distance learning sa mga eskwelahan sa Pilipinas. Mahigit 1 taon na ring nagbabahay-bahay ang mga guro para lang mapunan ang kakulangan sa sistema sa edukasyon. Habang pinoproblema ng marami ang mabagal na internet connection at pambili ng gadget at cellphone, libo-libong estudyante ang nangangapa sa dilim. Walang kuryente, walang signal, walang kakayahang mag-aral. Dalawang number na kapag pinag-multiply mo, the answer is... Ang mga guro tulad ni na Teacher Lilia ang tanging tanglaw nila sa dilim. Higit sa mamahaling gadget at proyekto ng gobyerno, hindi matutumbasan ang kanilang
sakripisyo. Ba't mo ginagawa? Para po sa mga bata. Kasi ito po yung, kumbaga, pinasok kong sitwasyon. So, ibig sabihin, gusto ko tong ginagawa kong to. Masaya ako sa ginagawa kong to. May dagdag man o wala, gagawin ko to para sa mga bata. Nagdadasal ko po na sana maris na po ang COVID na pandemic. Bakit? Para po makapasok na po ulit kami. Kinabukasan, naglakbay pababa ng bundok si Teacher Lilia. Pagkatapos ng isang araw na pagtuturo at pagbabahay-bahay, sa wakas, pwede na siyang magpahinga. Pero pagdating sa kanilang tahanan, agad siyang naglabas ng mga upuan. Hindi pa man nakakapagpahinga, heto't nagtuturo ng muli si Teacher Lilia. Isang katutubo na nagsikap mag-aral, isang guro na may misyong makapagturo. Isang panata na sa patag man o kabundukan, dapat walang batang maiiwan. Sa buong mundo, tanging sa Pilipinas at Venezuela na lang hindi bumabalik ang face-to-face classes. Lahat ng ibang bansa, nagbalik paaralan na. Malaki ang inilaang budget ng DepEd para sa distance learning sa ating bansa. Pero walang saysay ang mga high-tech na gadget, makakapal na module at magagastos na proyekto at infrastruktura kung hindi susuportahan ang mga tunay na haligi ng edukasyon, ang ating mga guro. Sila ang tunay na frontliner sa larangan ng edukasyon. Sa kanilang husay, malasakit at sakripisyo na kasalalay ang kapalaran ng mga estudyante. Kung hindi natin sila susuportahan, para na rin nating itinapon ang kinabukasan ng milyon-milyong kabataan. And then yung A, papalitan natin ng 1. Very good. Ako po si Cara David. At ito po ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.